At salamat sa Panginoon, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos at nakakatuwa ang programa ng Diyos. Sabi ng Bible, 6 na araw na ikaw ay gagawa, ang isang araw ay sa akin. Ayaw ng Diyos na ikaw ay puro trabaho, puro aral, makakalbo ka ng maaga. So, salamat po. Napakaganda po ng programa ng Diyos sa Kanyang salita. Kaya po tayo nagkakaproblema ay dahil sa ating katigasan ng ulo na ayaw natin kilalanin ang Biblia sa ating buhay. Ngayon pong umaga, tayo po ay mag-aaral sa temang ang Biblia ay mapagkakatiwalaan, mapagsasaligan para sa pinakamahalaga mong kailangan. So, meron pong dalawang bahagi akong nais dalhin po sa inyo. Una, yung punto na ang Biblia po ay mapagkakatiwalaan. This book or any other, this book, what I mean, anumang version ng Bible ang hawak mo, ang Bible na ito ay mapagkakatiwalaan. And we will prove it to you ngayong umaga. And then on the second part, kung ito'y mapagkakatiwalaan, ano yung pinakamahalaga na makukuha ko sa pagbabasa ng Biblia? Sa aming soul winning, ang tanong namin sa aming mga tinuturuan ay ito. Sa palagay niyo po, sa pagpili ng relihiyon na iyong sasalihan, ano ang pinakamagandang pwedeng idulot sa iyo ng isang relihiyon? Kung ganito, sasapi ako dyan, sasama ako dyan, ipagtatanggol ko ang relihiyon ko na yan, tanong, anong napala mo? Anong napakinabangan mo? Kung sinasabi mo na gumanda ang buhay mo, yumaman ka, pero isang araw naman ikaw ay mamamatay, ang pinakamalaki pa rin tanong ay ito. Kung sakaling mamatay ikaw at ako, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Aanin mo ang relihiyon kung hindi mo alam kung saan ka pupunta pag ikaw ay namatay. Tama ho ba? Ba't ka pa nagrelihiyon? Hanggang ngayon hindi mo alam kung saan ka pupunta pag namatay. Oo. Alam niyo kung bakit? Marahil ang nag-akay ay hindi rin alam kung saan pupunta. Kaya naman ikaw na inakay at sumapi ay hindi mo rin alam kung saan ka pupunta. Ang sabi ng Biblia, ang bulag na umakay sa kapwa bulag ay kapwa mahuhulog sa hukay. Sa palagay niyo ho, ang Biblia kaya ibibigay na ang buhay na walang hanggan at langit ay baka sakali lamang? Hindi mo alam kung tatama ka o hindi, parang loto o weteng? Hindi ho ganon. Susulat-sulat ang Diyos sa iyo, tapos sasabihin, wala namang katiyakan, yung pagpunta rin, bahala ka na. Mahirap po yun. Mga minamahal, ang gusto natin ay tiyak. Ngayon pong umaga, sana po ay kayo gising na. Kayo po ba'y gising na? Nakaligo ho kayo. Malamig. Nakapagkape naman. Tayo ay medyo Sunday school ang dating kasi ito pong aming lesson. We wish and we dream yung aming diniscuss sa aming pong youth camp ay madiscuss namin sa church. Kaya po yung kaunting bahagi nito ay amin po itong pinag-aralan doon sa aming youth camp. So, buksan natin ang Bible natin. 2 Peter 1 verse 19 to 21. Okay? At 2 Timothy 3 verse 15 to 17. Bilang saligang talata ng ating pag-aaral, doon muna po tayo. Okay? 2 Peter 1, 19 to 21. Ayan. Tingnan po natin ang verse. Ang Biblia ay mapagkakatiwalaan, mapagsasaligan sa pinakamahalaga mong kailangan. Ako pala yung merong PowerPoint, Andun pala yung verse. Sabi mo na, tama na ba ito? Saan ba ako pipindot? Parang walang battery yata ito. Ayun, umilaw. Ayun. Ayan. Okay. Sahin natin ang Bible natin, mga minamahal. Sabi ng talata, okay, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. The Bible. Gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, ito yung gagawin ng Biblia sa iyong buhay. Hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga
ay sumilang sa inyong mga puso. Sa pagbabasa mo ng Biblia, meron kang liwanag na matutuklasan at mauunawaan. Na maalaman mo na ito, na alinmang hula o salaysay ng banal na kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Patutunayan po natin sa inyo mula sa ilang mga talata na totoo ang verse 20. Hindi ito galing sa tao. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula o prophecy kailanman, kundi ang mga tao, yung mga sumulat nito, the prophets, the kings, the apostles, and the men of God, ay nagsalita buhat sa Diyos. Bakit natin masasabi that when Moses spoke or David spoke, ay hindi galing sa kanila yon? Tingnan nyo mamaya ang laman ng kanilang mga sinabi. Na naudyukan. Ang idea ng naudyukan, sa Grego ay phero, na ang ibig sabihin ay daladala. Pag sinabing daladala, ang ilustrasyong ginagamit sa theology, yung dahon po, nakapagdaladala ng ilog. Di ba? Kung saan ang direksyon ng ilog, doon papunta ang dahon. Okay? Naudyukan ng banal na espiritu. Okay. So yun ang sabi, yun daw po ang Bible. Ito po ay akda ng Diyos gamit ang kanyang mga tagasulat o ang kanyang mga taong ginamit. 2 Timothy 3, verse 15. Ayan. To 17. Mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Look, kung anong kayang gawin ng Bible sa isang taong nagbabasa ng Bible, na makapagpapadunong sa iyo, sa ikaliligtas. Kapag ikay nagbasa ng Bible, ang pinakamataas at pinakamahalagang karunungang ibibigay sa iyo, malalaman mo kung paano ka maliligtas. Paano mo matitiyak ang langit na bayan? Yan po ang Bible. Kaya kung ikay nasa tamang relihiyon at tamang pananampalataya, hindi pwedeng nagbasa ka ng Bible, hindi mo nalaman kung paano ka maliligtas ng tiyak. Gusto natin ay tiyak sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang liwanag, Ang liwanag ng paraan. Pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ako pala ang pipindot. Nawawala ako. Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan. Yung word na kinasihan, ang ibig sabihin ay inihinga ng Diyos. Mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Hindi ho natin lahat mapag-aaralan, pero lahat po ng aspeto ng buhay ng tao may sinasabi ang Bible. Kaya lang, wala tayong oras para pag-aralan lahat yun. Pipili lang tayo ng ilan. At yung pong aking lesson doon po sa camp, yun po yung aking magiging sentro. Tsaka ilan doon sa tinuro po ni Pastor doon. Sa ikatututo na nasa katwiran, ano ang gagawin nito? Verse number 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ito ang isang bagay na hindi mo maipaliwanag. Yung mga taong naapektuhan ng banal na kasulatan ay mga taong nagbago ang buhay. Mula sa mga kriminal, mga pusakal, iniwan nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y naglingkod sa Panginoon na mayroong pagpapasalamat. Tayo po lahat itumungo, manalangin muna po tayo. Pray po tayo, dakilang Diyos, aming Ama, ngayong umaga. Nandito po kami, mag-aaral po ng inyong salita. Panginoon, kinikilala po namin, hiwalay sa inyo, wala po kaming magagawa. Ang buhay namin, ang hininga namin at lahat ng bagay na aming ginagamit ay galing sa inyo. Panginoon, salamat po sa pagpayag, pagpahintulot, pagloob na kami ay mabuhay pa hanggang sa oras na ito. Panginoon, utang namin sa iyo ang aming buhay, kaya po marapat lamang na kami ay magpasalamat.
Gayon din po, Panginoon, amin pong kinikilala ang aming mga pagkukulang, mga pagkakamali. O Diyos, ang lahat po ay lantad sa inyong harapan. Kami po'y naninikluhod. Kami po'y inyong kahabagan at kaawaan. At sa amin pong pag-aaral ngayong umaga, nawa po, kontrolin niyo po ang kalahatan. Mahaba po yung PowerPoint, pero ang amin pong inaasahan ay hindi yung PowerPoint. Ang inaasahan namin ay ang inyong mayamang pagkilos. Yung katotohanang maidiin sa puso ng mga nakikinig. Na kanilang makita ang rilag ng banal na kasulatan, ang pagiging totoo nito, ang pagiging mapagkakatiwalaan nito at pagiging mapagsasaligan nito sa pinakamahalaga naming kailangan. Bigyan niyo po ako ng karunungan, tulungan niyo po akong mahati ang oras, ang lesson sa bawat minuto, Panginoon, tulungan niyo po ako. Kinikilala ko, Panginoon, na wala po akong magagawa without you. Lord, we rely on your work. This is a holy work. This cannot be accomplished by fleshy confidence, fleshy eloquence. Lord, walang puwangan laman. Ang tanging pag-asa namin ay ang iyong banal na Espiritu. Mangusap po kayo, magpaliwanag po kayo, mangusap kayo, magbukas kayo ng puso sa aming mga bisita at maging sa aming mga mananampalataya. Patibayin niyo po ang aming pananampalataya sa inyong mga salita. Dakilan Diyos ang lahat ng ito'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Mga minamahal, sa panahon po ngayon, bilang bahagi po ng ating introduction, laga na po ang fake news. Ano po? Misleading information. Pagkakawatak-watak ng katotohanan, lalo na po sa government. Pag kayo po ay pumunta sa Facebook, hindi mo na malaman kung alin ang tunay, kung alin ang totoo. Hindi mo alam kung ang nagsasalita ay si tunay na si Trump, o tunay na si Netanyahu, o kaya ay ang Iran. Kasi na-edit na ho ang mukha. Ano ho? May makikita ka, nagsasayaw yung dalawang presidente magkasama. Ay kayo tuwa-tuwa sa dalawa. Kasaya ng mundo kung mga ari-igar na yan. Nagsasayawan yung presidente ng US, Iran, at saka ng Israel. Ano ho? So, mayroon pa bang salita na tunay na mapagkakatiwalaan? Oho. Ngayon, minsan tayo problemado sa politika, ano ho? Sabi natin, maiimpis kaya si Sarah o hindi. Minsan tayo nagtataka, pero alam nyo, bago kayo mamroblema sa politika, mamroblema muna kayo sa tanong na ito. Pag ako kayo'y lumisan sa mundo, saan pupunta ang aking kaluluwa? Oho. Kasi ikay mamroblema sa politika, problemahin mo muna ang iyong sarili. Mamamatay ako, iiwanan ko yan. Yan naman iiwanan ko din yung politika na yan. Ano ho? Pero ang tanong ng malaki, pag ako'y namatay, kasi totoong tayo mamamatay, saan kaya pupunta ang aking kaluluwa? Meron ba akong pwedeng pagsaligan na mapagkakatiwalaan ko kung saan pwede akong maniwala at matiyak ko na ako'y sa langit pupunta pag namatay? Kayo po ba nandyan pa? Oho. Ayan. Tanungin natin ang ating sarili. Saang bahagi ng buhay tayo naghahanap ng mapagkakatiwalaan? Number one, sa pakikipagrelasyon, pakikipagkaibigan man o pakikipag-ibigan, ang nais natin mapagkakatiwalaan. Tama ho ba? Hello? Tama ho. Kapag may sakit, gusto natin ang doktor na gagamot sa atin ay maalam at lisensyado. Tama ho? Okay. Sa transportasyon, kapag may transaksyon sa anumang bagay na legal, gusto natin notaryado, gusto natin legal, gusto natin totoong abogado. Kapag may negosyo, hinahanap natin ang partner o ang mga taong hindi mandaraya. Naalala ko, ako umorder sa Facebook, 1.5 yata yun. Paglagay sa ilalim ng yung pang sasakyan, yung tuntungan doon sa loob. Okay, tuwan-tuwa, bigyan mura nito, leather. Oho. Alam niyo, dumating sa akin, 3 ukay. Oho, isang jacket,
isang jeans at isang basta damit. Sabi ko, pambihira. Ako ay nauto doon, ano? Kayo ba nauto na rin sa online? Huwag kayong o-order sa Facebook. Ano, baka sa Shopee na lang at Lazada. Ano, medyo mapagkakatiwalaan pa. Ano ho? Kapag may suliranin, hinahanap natin kaibigang hindi tayo iiwan, mapagsasaligan. Kapag may desisyon, gusto natin ang gabay na tama at hindi tayo ililigaw. Tama ho ba? Kapag tayo babiyahe, lalo na pag eroplano, gusto natin eroplanong mapagkakatiwalaan. Oho, at nakakatakot na yung eroplano o yung magmamaneho ay hindi marunong. Ngayon mga minamahal, meron pa bang pwedeng mapagkatiwalaan sa mundong ito? Nais kong ialok sa inyo ang aklat na ito, ang banal na kasulatan. Higit sa lahat, kapag ang kaluluwa natin ang nakataya, yung buhay natin, gusto natin katotohanang hindi nagkakamali. Baka tayo madaya. Kaya po alam nyo mga minamahal na sa aming mga bisita, hindi ho mali na ating siyasatin ang ating paniniwala. Ako ba'y nasa tama? Ito bang aking kinamulatan ay tama? Yung pananaw na kung saan ako nagising, doon na ako mamamatay, ay tingin ko may problemang malaki yon. Oo. Kasi halimbawa, na may ilustrasyon lamang, paggising mo, narinig ko ito ng mga una, yung bubong nyo, tumutulo, tumatama sa'yo. Ano? Sabi mo, kung saan ako nagising, doon ako mamamatay. Sige, diyan ka. Basang-basa ka na. Paggising mo, butas yung barko. Nagtatalo na. Hindi mo pwede ikatwiran na kung saan ako nagising, doon ako mamamatay. Kapag nakita mong mali, iiwanan mo. No? Alala ko yung mga matatanda, sabi ng mga matatanda, bagay kayo nasa barko na, ay lumipat pa sa bangka. Kasi marami yung malaking relihiyon na pinanggalingan natin lahat. Ay ang sagot doon ng mga bata na tulad natin, paano gahulolo, ay ang nalaman ko, yung barkong sinasakyan ko'y butas. Ay di ako'y sumakay sa bangka na hindi butas. Oho. Kaya alam nyo mga minamahal, minsan yung ating katwiran, kailangan nating siyasatin. Kaya ang tanong sa lahat ng ito, saan tayo dapat manalig? Saan tayo dapat sumandal? Saan tayo dapat magtiwala? Mga minamahal, mag-aral po tayo. At sa aming mga bisita, ito lang po ang aming pinakamataas na layunin sa inyo. Nais namin bago kayo umalis sa silid na ito, sa bulwagang ito, nais namin, kagaya namin, makatiyak kayo na kayo sa langit pupunta pag namatay. That's the highest goal and that is our highest cry. That is the deepest longing of our souls as Christian. Iniiyakan namin ang inyong mga kaluluwa. Gusto namin kayong makatiyak ng langit na bayan. At tingnan po ninyo kung ano at sino ang aming ituturo sa inyo. Ngayon, ang Biblia ay mapagkakatiwalaan. Tingin ko hindi ko matatapos ito. Pipili ako ng ilan. Nung nasa camp, I have 35 points. Ang natapos ko'y 3. Ayaw ko ngayon kung ano matatapos ko. Tingnan natin. Ang Biblia ay mapagkakatiwalaan. Let's look on mga siyentipikong deklarasyon ng banal na kasulatan sa lumang panahon. Panahon ng sabi natin, panahon ni kupong-kupong. Panahong walang telescope, panahong walang satellite, panahong sabi nga natin parang wala namang alam ang tao. Tingnan natin ang ilang mga bagay na binabanggit ng Bible noon pa. Okay? Scientific evidence of the scriptures ang ating pinag-uusapan. Okay? Mamaya po sundan nyo at maunawaan nyo po yan. Tatagalogin ko po for the sake ng atin pong pagkakaunawaan kung mahirap nating unawain sa lingwaheng English. Okay. Imagine holding a book, sinulat ng 1,000 taon ang nakakaraan. Hello? Nakakalipas. Wala pang telescope, wala pang spaceships, wala pang technological advancement. 1,000 taong aklat ang nakakalipas, sinulat. Nagsasabi ng mga bagay tungkol sa mundo na totoo. Hindi naman sila nakalipad, hindi naman sila nag-aral, pero kapag sila nagsalita, ang sinasabi nila,
katotohanan. Hello? Tingnan natin. Bakit parang mahirap yata itong aking... Ayaw eh. Left, right ba ito? Ayaw sumunod. Di ba nga lang? What if the Bible you doubt actually knew science before science existed? Yung Bibliyang ito, bago pa natin binabasa ang siyensya ngayon, ay alam na niya ang tunay na siyensya noon pa. 1,000 taon ang nakakalipas. Yan, nagana na. What if modern science is only confirming? Ito ang mangyayari ngayon. Yung modernong siyensya, kinukumpirma lang ang mga nabitawan ng salita ng Biblia noon pa. Hindi ko malimutan yung isang pag-aaral namin doon sa ang Louvre, Paris. Meron daw isang library doon na napakahaba na yun isinulat para lang i-dispute ang Biblia, para pasubalian ng Biblia. Pero ngayon napatunayang ang Biblia ang totoo at yung lahat ng sinulat nila doon ang hindi totoo. Okay. Now, tingnan natin saglit. Okay. The earth is suspended in space. Si Job. Basahin natin si Job. Sa kanyang pagsulat, ang pinakamatandang aklat po sa Bible is si Job. Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung anong taon siya sinulat. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman. Okay? At ibinibitin ang lupa sa wala. Makinig po kayo Si Job po ito. Sabi niya ibinibitin ng Diyos o inilagay ng Diyos ang lupa sa wala. Nung unang panahon, pinagtatalunan, saan nakapatong ang mundo? Sabi ng iba sa pagong, sabi ng iba sa elepante, sabi ng iba, buhat-buhat nung karakter na si Atlas. Tanong, kailan ito sinabi ni Job? Makinig po kayo. Hello? Hello, PowerPoint? Written, makinig po kayo 1,800 to 2,800 taon bago dumating si Kristo. Gaano kalayo yung panahon na yon? 2,000 taon bago dumating ang Kristo. Di ba ang panahon natin nasa BC at AD, si Kristo ang ating gitna di ba? Before Christ, bago si Kristo, AD, panahon ng Panginoon. 2,000 taon bumilang kang pabalik. Gaano katanda yung panahon na yon? Lumang-lumang panahon yon. And yet, sabi ni Job, ang mundo ay inilagay ng Diyos saan? Sa wala. Ang mga matatalinong tao nun ay nagtataka. Saan nga ba nakalagay ang mundo? Yung nakapatong kung saan. Kita mo na may kalawakan. Tanong, ba scientist ba si Job? Meron ba siyang satellite nung time na yon? GPS? Google Earth? Google Map? Meron ba nung mga spaceship? Wala. Pero bakit bumibitaw ang isang taong luma na nagsasabi, ang mundo ay nakalutang sa wala? Tama ho ba yun? Ang mundo nga ay nakalutang sa wala. Hello? Abay, pag nanonood tayo ng solar system, ay talagang nakalutang sa wala ang mundo. Kailan na-discover ng science? 1687 AD. 1,687 taon pagkatapos ng Panginoong Kristo, laki ng pagitan, ay Isaac Newton's theory of gravity. Na-discover niya yung gravity. Alam natin yung concept. Dahil ang gravity na panatili sa science, nakalutang siya sa wala. Okay? Anong puntos ko? Hindi ko na papakaliwanagan, pero ito. 1687, nakita ng siyensya, nakalutang at posibleng nakalutang at talagang nakita nakalutang sa wala. Tanong, sinong nauna? Newton o si Job? Ang tanong ko ito, bakit nalaman ni Job? 2,000 taon bago dumating si Jesus. Isa lang ang ibig sabihin niyan.
ang aklat na ito ay hindi galing sa tao. There is something in this book, thousands of years ago, before telescopes or gravity theory. Yan ang ating paliwanag sa science kung bakit nandun sa gitna at hindi umaalis sa orbit dahil ng mga gravitational attraction. Okay, umiikot siya dun sa orbit niya, hindi umaalis because of that. Pinaliwanag ng siyensya. Pero the Bible declared something scientists only discovered after Isaac Newton 2,000 years ago. Ngayon, medyo sipa tayo ng konti. Kung ang mundo'y inilagay ng Diyos sa walang pinagpapatungan. At ang mundong atin tinitira na iligtas, ito hindi naibo, ay lahat tayo ligtas. Hello, ang buhay mo. Kung inilagay ng Diyos ang mundo sa wala, hindi ba nakakapayapa ng loob isipin na ang buhay ko ay hawak ng Diyos? Hello? Kung ang mundong ito ay natatanganan ng Panginoon, kung ibigay ko kaya ang aking pagtitiwala sa Kanya, meron nga tayong siguradong mundo, amen? Ikaw pa, ang hindi makasiguro. Yes, lumalaman ang malaking problema. Sa tingin mo, ang Diyos na ito na makapangyarihan sa lahat, ang plano lang sa iyo hanggang lupa lang, wala siyang magandang plano sa iyo hanggang walang hanggan. Mag-isip kang mabuti, kapatid. Tapos na tayo. Okay na. Si Job pa lang yan. Matanda yan. How could Job, yun na lang, sisimple na lang natin, yun na lang mga ilan na lang. A man with no telescope or space travel know this. Coincidence or divine revelation? Isang pahayag na banal sa kanya. Kasi paano malalaman ni Job na ang mundo'y nakalutang sa wala kung hindi tinuro sa kanya ng Diyos? Ano yun, ang hula siya? No. Kaya nga nung unang panahon, nung binabasa nila ang Bible, nung hindi pa masyadong advanced, mali ito, mali ito, mali ito. Pero ngayon, baligtad. Lahat ng sinasabi ng Bible ang tama, scientifically, at yung paniniwala ng tao na nakalagay sa elepante, nakalagay sa pag-ong, buhat-buhat. Actually, na pag-usapan yan. Halimbawa, ang mundo nakalagay sa pagong. Ano? Saan nakapatong yung pagong na pinagpapatungan ng mundo? Hello? Sa isang pagong. Correct? Ay, yung pagong na yun, sa nakapatong, sa isang pagong. Pagong, eternal na pagong po yan. Wala akong katapusang pagong yan. Yan, eternity na pagong. Anong daming pagong nun? Kung si Atlas naman, di nakatuntong din siya. Ano ho? Nandyan pa ho ba kayo? The earth is round. Tapos na tayo kay Job. Tapos tayo kay Prophet Isaiah. Isaías, major prophet. Sabi niya, siya ang Diyos. Nakaupo, kasi ang Diyos naman kahit nasaan, sa balantok ng lupa. Okay. At ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Nga naman. Pagka ikay lumalayo na, para tayong mga balang lang eh. Diba? Liliit. Actually, lumayo ka ng lumayo, ang liliit na para tayong hanip. Ano yung hanip? Surot. Magkaiba yata yun. Siya naglaladlad ng langit na parang tabing. Inilaladlad na parang tolda upang tahanan. Ang mundong ito ay nilikha ng Diyos upang tahanan. But now, alisin muna natin yung puntos lang na sinabi ni Job, ang shape, ang hugis ng lupa. Balantok. In English, it is He that sitteth upon the circle of the earth. Matalino ang gumamit ng lingwahe sa Greek o sa Hebrew. Ang circle, diyan ay sphere. Sphere, parang bola. Tanong, kailan sinabi ni Isaiah na ang hugis ng mundo ay bilog? Kailan? 700 taon bago dumating si Jesus. Okay? Kailan na-discover na ang mundo ay bilog? Ng 1500s, alam natin
Nagtatalo ang Espanya at Portugal. Sa mga nag-aral ng Araling Panlipunan at Kasaysayan, naaalala niyo pa ho ba? Ang pagtatalo ng Portugal, Sir AP Major, ang teacher natin ng Social Studies, si Ferdinand Magellan, isang Portuges, na ayaw maniwala sa kanya ang Portugal, so siya ay sinugo ng Espanya. At sa kanyang paglalakbay, na-discover niya na ang mundo ay bilog. Tama ho ba? Actually, mayroon pang isang pangalan, si Christopher Columbus. But 1500s, tumibay ang paniniwala na ang mundo ay bilog. Sabi ng iba lapad, sabi ng iba tatsulok. Ang tanong, paano nasabi ni Isaiah, 700 taon ang nakakalipas na ang shape nito ay bilog. Kaya nga nung unang panahon, hindi sila makapaniwala. Di ba? Yung iba takot nga daw maglakbay dahil baka mahulog sa paparon. Ayan. Di ba? Dahil baka daw lapad. Yan. Bilog nga eh. Nung makita sa satellite. Yan. Isaiah used the Hebrew word, I don't know how to pronounce, chug. Ano yan? Tren. Chug. Okay. While most ancient cultures believe in the flat earth. Bagamat pinagtatalunan pala yung idea ng flat earth pa rin, pero yung flat earth theory kasi, bilog pa rin kasi ang pinag-uusapan niya, parang relo. Bilog pa rin ang puntos niyan. So, yung pagkabilog. Sa atin naman, yung bilog na ating paniniwala, talagang parang bola. Okay, nakikita natin sa satellite. If the Bible were man-made, kung ito'y gawa-gawa ng tao, so, di sana, sinabi na nung unang panahon pa lamang, dahil yun ang ating paniniwala, merong isa nagsasalita dito na uncommon, sasabihin niya, bilog ito. Ang tanong ay ito. Wait. Ayan. Paano nalaman ni Isaiah? Ay wala pa namang advanced technology noong time na yon. Makinig po kayo ha. Ang ating nakikita kung bakit ang mga taong ito, sa kabila ng kanilang mga pagsasalita, ng kanilang mga propesiya, ng kanilang mga pagtira sa Israelita, ng kanilang pangangaral, nakakapagsalita sila ng mga tungkol sa paligid, ay dahil ang kanilang sinasabi hindi talaga galing sa kanila. Alam niyo ang Bible, ganito yan. Every word of the Bible can be verified. Ang truth, pag sinabing totoo, pwede mong i-verify. Halimbawa, bigyan ko kayo ng illustration. Ako'y pumunta sa church, daladala ko ang sasakyang esportibo, ang kulay ay maroon. The statement ko yon. Tanong, paano mo malalaman na totoo yung sinabi ko? Pumunta ka sa baba, magtingin ka. Meron ba ditong esportibo na sasakyan na kulay maroon? So, ibig sabihin, kapag nagki-claim ka, kaya mong i-verify, kaya mong tingnan. So, ganun din po ang Bible. Kapag ang Bible nagsasalita, you can verify it. Halimbawa, sinabi ng Panginoong Jesucristo, sa puso nang gagaling lahat ng kasamaan, ang mga pagpatay, ang mga maruruming pag-iisip. Nagkakamali ba si Jesus? Tingnan mo ang sarili mo, kung saan nang gagaling ang problema at mga maling kaisipan. Hindi naman nang gagaling sa labas sa'yo, sa loob. Kaya ang tunay na may problema, alam nyo, ang tunay na may problema hindi yung kapwa, ikaw talaga at ako. Dito nang gagaling yun. When the Lord Jesus Christ described the human heart, which is evil, bakit kailangan natin ng batas? Bakit kailangan natin ng kulungan? Bakit parang walang kapayapaan? Sapagkat ang mismong problema ng mundong ito'y tayong mga tao na may pusong makasalanan. Hindi nagkakamali ang Biblia. Yan. The earth is round. Hello? Pwede pong papindot? Ba't hindi ata nagana to? Ayan. Jeremiah. Kung nabubuin yung basa, pero sabi ni Jeremiah, kung paanong ang lahat na natatanaw sa langit ay hindi mabibilang o matatakal man ang buhangin sa dagat. Sabi ni Jeremiah, lahat ng natatanaw sa langit pertaining to stars, pertaining sa mga bituin, ay hindi mabibilang. Kailan niya sinabi? As the hosts of heaven cannot be numbered. Kailan sinabi? 600 BC. Okay. 600 BC. Makinig po kayo ha. 600 taon bago si Kristo. May nagsasabi, ang mga bituin ay hindi mabibilang. Alam niyo ba ito, pinagtatalunan nung una? Makinig po kayo ha. Ancient astronomers like Hipparchus,
or Hipparchus. Itong si Hipparchus, isang ancient astronomers, binilang po ang mga bituin. Alam niyo kung ilan ang bilang niya? 1,000. Patatalino nung una eh. Ilan ang bituin? 1,000. Naniniwala ng matagal na panahon na ang bilang ng mga ito ay 1,000. But with the invention of the telescope by Galileo Galilei, 1609, nakita ng mga scientists na hindi pwedeng bilangin ang mga bituin. Hello? Tanong, paano nasabi ni Jeremias na isang native na Israelita na ang mga bituin ay hindi mo kayang bilangin? Hello? Nandiyan pa ho ba kayo? Kaunti pa lang po yan. Mamaya mamamangha kayo sa ilan. So, lalampasan ko na po yan. Stars are different from each other. Ang mga bituin ba iba-iba? O pare-parehas? Pag tumingin ka sa labas, parang pare-pares lang na kumukuti-kutitap. Ano ho? Pero sa pag-aaral po, sabi ni, ito si Apostle Paul na to eh. Sabi ni Paul, iba ang kaluwalhatian ng araw, iba ang kaluwalhatian ng bituin, iba ang kaluwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Iba yung glory ng isang bituin sa ibang bituin. Sino nagsasalita? Apostle Paul, which is a theologian. Pero paano nasabi? Kailan ito sinulat? Hello? Sige po, baka hindi kayo nang pumindot. Yan. 55 AD. Ibig sabihin, 55 years bago ang Panginoong Jesucristo, o pagkat buhay na ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya ito. Pero anong basis niya? Anong basis niya? Revelation. Dikta ng banal na Espiritu. Okay. Kailan na-discover? Yung lalim na totoong ang mga bituin ay iba-iba. 19th to 28th century pa yan. Spectroscopy and stellar classification. So, hindi ko nababasahin po. Pero, bago pa ho na-confirm niya ng science, meron nang nagsasabi, ang bituin sa kapwa bituin ay naiiba. Okay. Punta tayo sa iba naman. Sa health. Saglit tayo sa health. Ayan. Human biology and medicine. Tignan niyo po ha. Ako natuwa dito. Pinili ko lang po yung ilan. Okay. The life of the flesh is in the blood. Ang buhay ng laman ay nasa dugo. Leviticus 17 verse 11. Anong sabi? Pakinig po kayo ha. Meron kasi akong ilang babanggitin sa inyong istorya. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. That's Moses, writing the book of Leviticus. Ang buhay ng laman ay nasa dugo. That is his statement. That is a scientific statement. Okay. Gusto ko pong banggitin sa inyo ang isang pangyayari sa field of science. Kailan sinulat? 1,440 BC. 1,400 taon bago si Kristo, sinabi ito ni Moses. Makinig po kayo. Nais ko lang basahin ito. Sundan niyo po ha. Circulatory System and Modern Transfusion Medicine, William Harvey. Na-discover yan, 1628 to 1900s. In 1700s, makinig po kayo, may panahon sa 1700s, ang mga doctors ay nagpa-practice ng bloodletting. Pinakakawalan yung dugo. Anong paniniwala nila? Thinking it cured diseases. Pag inalis ang dugo, mabubuhay dahil nandun ang dumi, nandun ang sakit, mawawala. Pero anong sabi? Ito po sa pag-aaral, George Washington likely died due to this outdated practice. But in the 1800s, muntik na mamatay si George Washington dahil ng practice ito, ng bloodletting. But in 1800s, with the discoveries of William Harvey, science confirmed that blood circulates and sustains life. Hindi pwedeng alisin ang dugo sa katawan ng tao dahil nandun ang buhay. Hello? 1,440 BC, may nagsasabi na in the person of Moses. Hello? Ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kaya ating pinapractice yung blood transfusion, correct? Ano ho? Tanong ko, mga lumang tao ito hindi naman mga nag-aral talaga ng siyensya, pero bakit nagsasabi sila ng mga bagay na to? So, gusto ko po yun mabuksan sa inyong kaisipan. Ayan. Okay? Tingnan pa natin. Ito. Ganda to. Genesis 17:12. May practice ang mga Israelita. Makinig po kaya. 17:12 ng Genesis.
At ang may 8 araw na bata ay tutuliin sa inyo. Bawat lalaki sa buong kalahian ninyo. Pinanganak sa bahay o binili ng salapi o sino mang taga-ibang lupa o hindi sa inyong lahi. Nung unang panahon po, ang sabi ng Diyos sa kanyang bayan, yung lahat ng lalaki nyo sa 8 araw, tutuliin ninyo. Yung palang tuli na sa Bible, ano? Ano? Nasa Bible pa lang ang tuli. Pero magtataka ka ito. Sa Israel, 8 araw tinutuli na. Tanong. Ano aksidente yon? Na 8th day? 8 araw? Pinag-aralan po yan. Here is the discovery. Okay? 2000 BC. 2,000 taon bago si Kristo sinulat yan. Genesis. Si Moses din nagsulat yan. Eto. Here is the discovery. In 1935, na-discovery po, vitamin K and prothrombin spike on the 8th day. Kamangha-mangha doon sa dugo ng tao, sa 8 araw, nag-i-spike ang vitamin K and prothrombin level sa dugo. In the 20th century, scientists discovered that vitamin K and prothrombin essential for blood clotting. Para magkorta. Tama ba ako? Ang dugo, mag-clot. Kailangan mo ng vitamin K and prothrombin. Sa pag-aaral, it is at peak on the 8th day after birth. But, listen, that's only in 1935. Pero 2000 BC, may sinasabi ng Diyos. Wala pa naman ng betadine, di ba? May betadine na ba doon? May alcohol na ba? Tuliin ninyo ang bata sa 8 araw. Ibig sabihin, may wisdom doon. Tama? So mga minamahal, tinan nyo ang librong ito. Gusto ko pong i-present sa inyo. Mamaya, papasok tayo ng malalim doon sa pinakamahalaga. Pero yun po yan ang nakikita natin. Kaya mga Israelita, tuli lahat. Di ba? Tuli lahat sila. Yung mga lalaki nila, tuli. Naalala ko, di ba, ilang magkakapatid sila. Meron, yan 12 tribo ng Israel. Meron yung kapatid na babae, ni-rape ng hindi Israelita. Ang pangalan si Dina. Naalala nyo? Si Dina, ni-rape. Tama? Sabi nung mga roommate, nung nang-rape, na mga, ewan ko, anong lahi yun, papakasalan na lang namin yung anak nyo, aming kukunin, papakasalan na lang namin din sa, doon sa nang-rape. Nag-usap-usap yung magkakapatid. Ito, para sa mga single to. Makinig kayo, ha? Sige, papayag kami. Basta ganito ang kasunduan. Lahat ng lalaki sa inyo, tutuliin din. Di nag-usap-usap. Sige. Pag nagpakasal, masasakop natin yung bayang yan. Maraming magagandang, maraming silang mga kayamanan, makukuha natin. Sige, patuli tayo. So, nagpatuli silang lahat. Nagpatuli talaga. Putol. Siyempre, gupit nung unang panahon. Ginugupit yata yun. Pila, Yan. Pila. Sabi ng Bible, nung nangangamatis na, namamaga, nung nangangamatis na, anong ginawa ng mga Israelita? Sinugod. Nagdeklara ng gera. Ginera nila at ipinaghiganti ang kanilang kapatid. Siyempre, mga nangangamatis, hindi may hawak na espada, siyempre, ika-ika yun, hindi makakalaban yun. Hindi makalaban, talo yung bayan. Correct? Anong sabi ng mga kapatid? Hindi namin ibibigay ang aming kapatid sa hindi tuli. Anong significance nun sa spiritual? Hindi pwede magsama ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Hello? Ang palangit, ang dapat asawa, palangit. Ang paimpyerno, sige na, sama-sama sila. Pero may kipalangit, yung asawa may paimpyerno. Sana sikapin na parehas. Hello? Ang bihira. Mag-asawa kayo sa lupa, pagdating sa langit, sa kabilang buhay, magkahiwalay kayo ng daang ng libu-libong panahon. Daang panahon hindi na kayo magkikita, mag-asawa ba talaga kayo? Hello? Singles, young people, taas ang kamay. Uy, young people, taas. Hindi ko sinabing kayo magpatuli, hindi yun ang sinabi ko. Hindi yun ang puntos ko. Siyempre, iba na ang panahon ngayon.
Ang puntos dyan, pananampalataya kasi ang pinag-uusapan dyan. Na, sabihin naman ng mga hindi tuli, takot po ako. Okay lang po yon, iba na po ngayon, di na naman required yan. Huwag kayo ma-offend sa akin. Huwag na ninyo sabihin sa akin. Yan. Okay. Sige. Kaunti na lang to. Day 8 has the safest clotting conditions. Paano nalaman ni Abraham? Nalaman ni Moses on time na yon? Revelation ng Diyos yun. Okay? Next. Quarantine and sanitation. Yung quarantine ba? Saan na-discover? Noon pa yan. Yung quarantine, pasinin niyo. At kung ang pantal na makintab ay maputi sa balat, medyo may problema sila, ewan kung ketong ito or namang salot ito. At makitang hindi malalim kaysa balat, ang balahibo niyon ay hindi pumuti, ay kukulungin ng saserdote ang may tila salot sa 7 araw, ihihiwalay, ika-quarantine. Pero alam nila yung quarantine nung time na yon? Panahon ni Moses. At titingnan siya ng saserdote sa 7 araw at narito kung makitang tila ang salot ay tumigil, hindi kumalat, ang tila salot sa balat ay kukulungin uli siya ng saserdote ng 7 araw. Ilan yon? 14 days na yon. Correct? Tama? Kaya tama yon. Inihiwala yung may nakakahawang sakit. Kaya sa mga ospital ngayon, may kanya-kanya ng ward para doon. Ngayon, kailan to sinulat? Wala lang mga doktor dyan Ibig sabihin yung advance ngayon, Leviticus 13, 1440 BC din sinulat. Ngayon, ito na, babanggitin ko na, 1800s pa na-discover, itong bagay na ito, yan, sina Louis Pasteur, sa mga nag-aaral ng science, nakita nila yung tinatawag na infectious disease, kailangan ng quarantine. Hello? Tanong, paano nalaman ni Moses yung time na yon? Okay, meron pa akong ako'y natuwa dito sa isang ito. Kaya, hand washing with running water, yung paghuhugas sa running water. Running water, natakbong tubig. Hindi, umaagos sa tubig. At kung ang inaagasan ni gumaling sa kanyang agas ay bibilang siya ng 7 araw sa kanyang paglilinis at maglalaban ng kanyang damit at paliliguan din niya ang kanyang katawan, ng tubig na umaagos at magiging malinis. Iniisip ko nung unang panahon, paano ba ang mga tao nag-hygiene? May sabon ba nun? Paano yun? Tubig lang talaga yun di ba? Halos tubig lang. Diba? Kung meron silang gamit yung time na yun, 1440 BC, umaagos sa tubig. Ayan. Ngayon, mga minamahal, Leviticus 15:13 yan. Ngayon, 1440 BC, okay? But then, meron po ditong pagkakataon sa ospital, na nakita po nila na maraming namamatay doon sa ospital na yon, nung i-practice po nila yung hand washing ng mga doctors, nabawasan ang pagkalat ng sakit. That is 1846. Okay? Over 3,000 years later, okay, yung Leviticus 15:13 ay matagal nang sinabi na ito'y practice, ito ay makatutulong para hindi kumalat ang disease. Next. Importance of joy and emotional health. Yung emotional health, yung mental health. Okay. Anong sabi ng Proverbs 17:22? Ang masayang puso ay mabuting, kagamutan. Ngunit ang bagbag na diwa tumutuyo ng mga buto. Pag ikaw ay stress, affected ang iyong, kalusugan. Pag ikaw'y masaya, malusog ka. Correct ba? May kinalaman yung masayang puso at yung bagbag na diwa sa iyong kalusugan. Sinasabi na ng Proverbs, written by Solomon. Ngayon, 950 BC, sinulat ni Solomon. Alam natin ngayon, sa panahong pag-aaral ngayon, malaking kinalaman yung tinatawag na maayos sa kalagayan ng diwa, ng puso, para tayo ay maging malusog. And last, dito ako natuwa. Safe sewage disposal. Pansinin niyo, basahin niyo to. Basahin niyo. I couldn't imagine a very holy God, as high as God, as holy as God na meron tayo, ay magsasalita nito. Ngayon kayo. Ikaw ay magkakaroon naman ng isang puok sa labas ng kampamento. May camp sila.
pumili kayo doon ng isang lugar sa labas, isa lang, na iyong lalabasan. Nakukuha nyo? Lalabasan. Lalabasan. Tagalogin natin. Tataihan. Ha? Nga, ikaw ay magkakaroon din ng isang pala, may dalang pala. Pag daw po kayo tatai sa labas, magdala ka ng pala. Huwag dyaryo. Hello? Noong unang panahon, dyaryo ang aming daladala sa gubat eh. Ang sabi sa Bible, pala. Bakit? Sa kasamahan ng iyong mga kasangkapan at mangyayari na pagka ikaw ay palilikod. Palilikod. At mangyayari pagka ikay palilikod, sa labas ay huhukay ka. Humukay ka muna. Oo, kaya dapat humukay ka na. Hindi kung kailan ka tatay, saka maghuhukay. Yan na. At ikaw ay babalik, pag nakabanat ka na, at tatabunan mo ang iyong ipinalikod mo. Huwag mo daw iiwanan. Could you imagine, pati pagtae, pinakialaman ng Diyos. Hindi ko mawari ang Diyos, sobrang taas, sobrang banal, doon sa pinaka-basic at pinaka-mababang gagawin mo na pagdumi, ay nagsabi ang Diyos, nung panahong lumang panahon, para wala pa namang kubeta nun. Correct? Wala pa, naglalakbay sila eh. Hindi sila makapagawa ng CR, tama? Sabi ng Panginoon, pagka kayo palilikod, maghukay kayo. Tabunan nyo. Bakit? Alam ng Diyos, madumi yun. Ngayon, anong atin ngayon? Naging modernized na. Nagpagawa na tayo ng deposito. Meron na tayo ngayong magagandang mga bowl na naguhugas ng kanya. Tama? Nagsisirit ng kanya, tapos may tagahugas na po ba? At bansa may tagahugas na. Grabe. But the point is, bakit may ganun mga instruction? Kasi alam ng Diyos ang dapat gawin ng tao. Hello? Mga minamahal, makinig po kayo. Ang Bible yan. But in the year of 1800s, nung luminaw na ang sanitation in public health, maliwanag, dapat ang dumi. Kahit nga ngayon sa dumi ng hayop, di ba, sa baboy, dapat may deposito na rin. Tama ho ba? Pero alam nyo, bago pa yung mga yan, ang Diyos nung unang panahon, nagsabi na. Isipin mo to, kung sa pinakasimpleng pagdumi, may instruction ng Diyos sa iyo, baka isipin mo, doon sa pinakamahalagang bagay ng buhay ko, wala rin kaya siyang sinasabi? Hello? Ano ba ang pinakamahalaga sa buhay ng tao? Iiwanan naman natin lahat. Correct? Ang tayo ay makatiyak ng buhay na walang hanggan. So ngayon, iilan po yan na hindi natin natapos at hindi natin matatapos sa sobrang dami niyan. Pero pa pala akong nilagay na ilan para naalala ko. Ayan, yung liwanag daw, si Job uli ito. Sa aling daan naghiwalay ang liwanag? May tanong si Job, pwede bang ang liwanag, yung liwanag, ay ma-divide? Hello? Pwede raw ba ang liwanag ay sa aling daan naghiwalay ang liwanag? In what way that light parted? So may concept na ang liwanag pwedeng ma-divide ang liwanag. Alam natin na ngayon sa panahon ngayon, alam natin yan. Sinulat yan 2000 BC, 1665, 1672, alam natin ang Roy G. Biv. Sino nakakaalam ng Roy G. Biv? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, or the rainbow. Ang liwanag na puti ay pwedeng ma-divide. Correct? May concept na sila noon pa, oh. Wala pa ang science, sinasabi na, light can be divided. Okay? Next, last. Eto. Tungkol sa lupa, ang lupa, mula rito nanggagaling ang tinapay at sa ilalim ay wari tinutuklap ng apoy. Ang lupa daw, could you imagine, ang lupa, sabi ni Job, ang lupa, dyan nanggagaling ang tinapay. Ibig sabihin lahat ng ating kinakain. Di ba? Nagtatanim tayo ng gulay, lahat, mangga, lahat, prutas. Pinanggagalingan ng tinapay. Ibig sabihin ng tinapay, bread. Pero sa ilalim, daw sa ilalim, ay parang tinutuklap ng apoy or
at the middle or at the inner core ay apoy. Paano nalaman ni Job na ang loob ng earth ay apoy? The inner core is a molten, we know, is molten, mainit. Paano nasabi ni Job yun? Nakapunta ba sa ilalim? Under it is turned up as it were fire. Kailan sinulat? 2000 BC. Ngayon alam na natin, ang gitna ng mundo ay mainit na apoy. Ngayon, anong ating punto? Mga minamahal. Mayroon pa palang prophecy. Ano? Hindi na tayo matatapos ito. Sige. Kay Pastor itong lesson. Okay. Ito lang po ang sabihin ko sa inyo. Baka babasa lang tayo ng mga dalawa. 500 years from now, 2,525. Tama ho ba? Pwede ba tayong humula ng isang tao? Hula kayo. Any one of you. Huhula ako. Mayroong isang taong ipapanganak sa bundok ng Gulugod Baboy. Ang suot, kulay pula. May dadampot sa kanya. 2,525. Kahit 10 lang, 10 hula lang tungkol sa taong yon na ipapanganak ng 2,525. Iniwan. Sige, parin. Yung mga may kapangyarihan diyang dilim. Oh. May ipapanganak sa loob ng church. Dito aabutin. Sasaluhin ng isang dalagang nagngangalang Ariana. Ilan na yun? Dadalhin sa BAT-MC. Perfect. Parang ang hirap maghula nun, tama? Mahirap yun. 500 years from now, huhula ka? Ngayon, tanong, hindi pa na ipapanganak si Kristo, may mga tao nang nabuhay. Magbanggit tayo. Maika. Dito magkakilala, si Mika. Maika. Andito si Maika? Maika. Si Maika nandito? Wala si Maika. Nandiyan ba si Maika? Anak. Maika? Sabi ni Maika, anong taon nito? Wait. Anong taon nito? 700 BC. Eh di parang ganito, 2,725. Parang ganun. Ba, ako si Maika, 2,725. Sabi ko, kunwari lang, ikaw Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda. Mula sa iyo, Bethlehem, lalabas sa akin ang isang magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una mula ng walang hanggan. May ipapanganak sa Bethlehem na isang gobernador. Ang pinanggalingan niya mula ng una, mula ng walang hanggan. Eternity ang pinanggalingan niya, hindi sa tao. Hindi sa tao. Ay galing sa walang hanggan eh. Sino tinutukoy? Si Jesus. Pero 700 years bilang, pagdating ng panahon na si Maria ay na taga Nazareth. Taga Nazareth si Maria. Malayo ang Bethlehem. Nabuntis si Maria gawa ng banal na espiritu. Taga Nazareth. Alam nga namang, ano yun, Hoy, nabasa ko sa Maika. Dapat daw itong batang ito, doon ipapanganak. Ano yun? Scripted. Ang hirap nun. Alam niyo kung bakit napapunta ng Bethlehem ang taga Nazareth? Sabi ng Roman Empire governor or emperador, lahat ng mga tao sa nasasakupan ng Roma, magpatala, may tax mapping, bubuwisan. Kaya pumunta kayo sa central, sa city, ang city Bethlehem. Naglakbay ngayon si Mary, si Joseph. Correct? Pagdating sa Bethlehem, inabot ng panganganak sa sabsaban. Walang kaalam-alam ang Roman Emperor na may isang propesiya na dapat sa Bethlehem may panganak ang tagapagligtas. Tanong, paano nalaman ni Maika na siguradong sa Bethlehem ipapanganak? 700 years before ipanganak si Jesus. Mag-isip kayo. Nandiyan pa ho kayo? Hello?
Alam natin, sa Bethlehem siya ipinanganak, Matthew chapter 2. Born of a virgin. Isaiah. Ito si Micah to ha. Si Micah. Isaiah. Sabi ni Isaiah, ang Panginoon ngayon magbibigay sa iyo ng tanda, narito ang isang dalaga ay maglilihi. Wait a minute, kailan to? 700 BC? At manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel. Ipapanganak sa Bethlehem, sabi ng isang propeta. Ipapanganak ng isang dalaga. Ibig sabihin ng dalaga, hindi pa nagagalaw ng lalaki. Pero isang dalaga na pwede ng manganak. Alam niyo ang talino ng Bible? Meron dalawang salitang dalaga sa Bible, Betula at Alma. Bakit hindi Betula ang ginamit at Alma? Ang Betula ay mga dalagang mabababa ang edad. Ang Alma, yung mga nagre-regla na, ibig sabihin pwede na manganak. Kaya kahit Bible, matalinong gumamit ng lingwahe. Hello? Paano nasabi ni Isaiah na ipapanganak ng isang dalaga ang tagapagligtas? 700 years. Dalawa ng hula yan. O ngayon, kayo ha. Magawa na kayo ng libro ngayon. Sa mga susunod kong lahi, ako'y maghuhula ngayon. 10, may ipapanganak. Magsabi ka kung saan lugar, at kung anong klaseng tao, at kung anong gagawin. Gawin nyo. I think hindi nyo magagawa yon. Hindi natin magagawa yon. Okay. Papasok sa ng Jerusalem na sakay ng donkey. Nung babalik na siya, donkey ang sasakyan. Pati sasakyan, sinabi ko anong sasakyan nung punta siya ng Jerusalem. Nung siya bumalik. Di ba? Yan na yung last day niya. No? Sino may sabi? Sicaraya 9:9. Magalak kang maina mo, anak na babae ng Sion. Humayaw ka o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari, iparirito sa iyo. Siya'y ganap at may pagliligtas, mababa, nakasakay sa isang asno. Donkey. Nakasakay naman nga siya ng asno. Ano yun? Binabasa ng Panginoon yung tapos ibig sabihin, kabayo. Mali. Naku, dapat sa Bethlehem tayo. Wait. Yung ina dapat, ang hirap nung scripted nun. Nakukuha niyo ang point? It's very hard. Ngayon, at the end, ang Bible na ito, sinasabi namin sa inyo, totoo ito. Ngayon. Hindi ko na po, marami po yan. 5 sold for 30 pieces of silver. Siya'y hindi iimik sa kanyang accusers. Ang dami niyan. Papako ang kanyang kamay, Psalms, at saka paa. Ang dami po yan, hindi ko na mababasa. Yung kanyang damit, pagsasapalaran, nasa Psalms 22:18, 1000 BC. Siya ay ililibing sa libingan ng isang mayaman. Nakaprophesy sa Isaiah 59 verse 9. Sino yung mayaman? Sino yung may-ari ng libingan? Joseph ng Arimathea. Nakalagay din. Pati paglilibingan. Yung mga huhula dyan ha, mula kapanganakan hanggang libingan, kailangan kasama. Alam nga namang, sala ang libing. Kailangan maya-maya, ang hirap nung i-script. Kakapulungin mo lahat. Ang hirap. So nandiyan pa ho kayo. Malapit na tayong matapos, resurrection, and then ito ang conclusion. Ang Biblia ay totoo, ang Biblia ay mapagkakatiwalaan. Ang Biblia na nagsasabi ng katotohanan patungkol sa siyensya at mga hula ay siya rin Biblia na nagsasabi na totoo ang langit at ang impyerno. Ibilisan ko na lang po. Marami tayong kailangan sa buhay, pabahay, pagkain, kalusugan, hanap buhay, relasyon, kapayapaan ng isip, proteksyon. Pero tandaan niyo po ito, ang pinakamahalaga sa lahat ng kailangan natin ay ito. Tingnan niyo po, basahin niyo. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanlibutan, ngunit ang kanyang buhay ay maiwawala niya o ang kanyang kaluluwa. Kaya po, ngayon po, nais ko sabihin sa inyo, ito po ang mga sinasabi ng Bible. Ang tao ay makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan, nakatakdang parusahan sa impyerno. Bible po yan. Yung Bible na nagsasabi na ang mundo ay bilog, na ang mundo ay nakalutang sa wala, ay siya ring Bible na nagsasabing ikaw ay makasalanan na papunta ng impyerno. Ano po? Basahin natin ang talata. Basahin natin saglit. Atin nga po itong i-flash. Dalawa lang pong verse. 1 Corinthians 6:9-10. Bilis lang po. Usap na sa control, then I will end. 1 Corinthians 6:9-10. Control. 1 Corinthians 6:9-10. And then Revelation 21 verse 8.
Can we flash? Ayan. Ito po, ang sabi ng Bible. O hindi ba ganyan nalalaman? Ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya. Kahit ang mapakiapid. Hello? Mananamba sa Diyos-Diyosan. Basahin niyo po. Mangangalunya ng bababae ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Hindi po kami sabi. Bible po. Mga magnanakaw, masasakim, mga manglalasing. Binasa ko yun sa Malitam. Yung maglalasing napatawa. Patay ako. Paimpyerno ako. Oo. Paimpyerno talaga kayo. Kapag mahal nyo ang alak kaysa sa salita ng Diyos, huwag na kayong umasa ng langit. Bible. Manglalasing, mapagtungayaw, manlulupig, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang liwanag ko. Revelation 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, hindi mananampalataya, kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapakiapid, manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Binasa ko din ito sa Tagamalitam. Takanta siya. Mapagsamba sa Diyos-Diyosan? Eh nga ho, nakalagay sa Bible, sa lahat ng sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang Biblia nagsasabi na ang mga bituin na hindi mabibilang ay sa rin Biblia nagsasabing may impyernong patutunguhan ang hindi nagsisisi. Ngayon, anong panawagan ng Diyos para tayo maligtas? John 3:16 as we end. John 3:16. Bagamat tayo makasalanan, nakatakdang parusahan sa impyerno, may ginawa ang Diyos para ikaw at ako'y maligtas, at ito ang iyong panghawakan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Anong ginawa ng bugtong na anak? Kinuha niya ang iyo at aking kasalanan, siya ang nagbayad ng kasalanan, siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli ayon sa kasulatan, upang ikaw ay tubusin. Upang ang sinumang sa Kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The reason why, bakit ako baptist, alam ko ako'y palangit. Alam niyo po kung bakit? Dahil isang araw ng buhay ko. Alam niyo kung bakit ako'y palangit? Kung bakit ko natiyak na ako'y palangit? Hindi dahil ako'y baptist, hindi dahil ako'y mabuting tao, hindi dahil ako'y mas mabait sa inyo, hindi dahil ako'y nabinyagan. Bakit ko natiyak na ako'y palangit? Isang araw, ipinakilala ng Diyos sa akin, ako'y makasalanang pa-impyerno, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Si Jesucristo ang namatay para sa akin, sapat ang kanyang ginawa para bayaran ng aking kasalanan. Siya lamang ang aking tagapagligtas. Utang ko ang buhay ko sa Kanya, sinampalatayanan ko siya, at ang sabi ng Bible sa akin ay ito: ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi mayroong buhay na walang hanggan. Mga minamahal, gusto niyo ba ng langit na bayan? Ang Biblia ay mapagkakatiwalaan. Isalig mo, kapatid, ang iyong kaluluwa rito. Hindi mo kailangan ng relihiyon, hindi mo kailangan ng binyag, ang kailangan mo si Jesucristo. Ang kriminal na ipinako sa tabi ng Panginoong Jesucristo ay isang kriminal at makasalanan. Pero ano niyo ang sabi ng Panginoon sa kanya bago siya umalis? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Bakit? Bakit isang makasalanan ay pinapasok sa langit? Dahil nung siya'y naroon na sa kalagayang niyaon, inamin niyang siya'y makasalanan at tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga minamahal, ang Biblia ay mapagkakatiwalaan. Mapagsasaligan mo sa pinakamahalaga mong kailangan. Tayo lahat tumungo, tayo manalangin. Tungo po tayo. Nakikiusap po ako sa lahat, tayo po'y pumikit. Saglit po. Pikit po tayo. Lahat po'y tumungo. Dakilang Diyos, nagawa na po ang pangangaral. Lord, I know, gaano man kalakas ang boses, gaano man kalakas ang diin, ano man ang husay, babalik at babalik po pa rin kami sa katotohanan, ang salita mo lamang at ang iyong banal na Espiritu ang pwedeng magligtas. Nagawa na po ang pangangaral. Umaasa po kami sa inyong pagkilos ngayong pong oras na ito. Habang tayo nakatungo nakapikit ang ating mga mata, lahat po tayo, para walang magkahiyaan, wala pong titingin sa katabi, this is a personal decision. This is a personal matter sa Diyos. Habang tayo nakatungo nakapikit ang ating mga mata, nasalamin mo sa iyong puso, naramdaman mo ang halaga ng Biblia sa iyong buhay. Nakita mo na ang Biblia ay mapagkakatiwalaan. At nakita mo
Na hindi lang ito mapagkakatiwalaan, ito yung mapagsasaligan mo sa pinakamahalaga mong kailangan. Ano yon? Dahil pagkatapos ng lahat ng buhay mo, makamtan mo man ang buong mundo, iiwan mo lahat ang bagay na iyong itinabi, lahat ng iyong pinagpaguran, lahat ng iyong itinayo ay iiwanan mo at ang iyong kaluluwa ay lilipat sa kabilang buhay. At ang Biblia ay nagsasabi, ikaw at ako'y makasalanan na katakdang parusahan sa impyerno. Ang Biblia ay nagsasabing sa Jesucristo lamang ang tagapagligtas, hindi simbahan, hindi seremonya. Ngayong oras na ito, inaamin mo na ikaw ay makasalanan. Tinatanggap mo sa puso mo, ako po'y makasalanan at tinatanggap ko rin po, Panginoon, na si Jesus lamang ang aking tagapagligtas. Siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli para sa aking kaligtasan. Ang Biblia po'y aking pagtitiwalaan. Pagsasaligan ko at pagtitiwalaan ko ang iyong mga salita, tinatanggap ko po ang Panginoong Jesus sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala po ako sa John 3:16, sapagkat kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ba ang laman ng iyong puso? Yan ba ang laman ng iyong panalangin? Nais mong magkaroon ng buhay na walang hanggan? Nais mong matiyak ang langit na bayan? Lahat po ng may ganyang puso, nararamdaman mo yung pusong nagsisisi, gusto mong magbalik loob sa Diyos, gusto mong kilalanin ang Biblia sa iyong buhay, gusto mong kilalanin ang Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, gusto mong magkaroon ng langit na bayan, ng katiyakan ng langit na bayan. Yung ba ang panalangin mo ngayong umaga? Lahat po ng mayroong ganyang panalangin, itaas niyo po ang inyong kanang kamay, kayo po'y aking ipapanalangin. Sige po. Itaas niyo po ang inyong kanang kamay. Nakikita po ako ng 3, 1, 2, 3. Meron pa po ba? 4. Meron po akong 4, 5. Sige po, itaas niyo po ang inyong kanang kamay. Nararamdaman mo yung pagkilos ng Diyos sa iyong puso. Panahong kinakausap ka ng Diyos ngayon. Napaka-espesyal. Ang isang taong kinakausap ng mayor, kinakausap ng gobernador ay espesyal. Pero ngayon, ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Ramdam mo sa iyong puso nangungusap sa iyo. Gusto mong maligtas, gusto mong ilagay ang buhay mo sa kanyang salita. Itas mong iyong kanang kamay, sabihin mo, Panginoon, ako'y nananampalataya. Tinatanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang aking Panginoon tagapagligtas. Mula ngayon, ang Biblia ang panuntunan ng buhay ko. Itas po ang inyong kanang kamay kung yan po ang inyong panalangin. Bibilangin ko lang po kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meron pa po ba? Nakita po ako ng 11, meron 12. 12 souls. Sige po. Meron pa po ba? Huwag kayong mahiya. Huwag kayong tumingin sa inyong katabi. 13. Salamat po sa mga 14. Salamat po sa 14 na nagtaas ang kamay. Wala na po akong panahon, pero kayo pong lahat na nagtaas ang kamay, sumunod po kayo magpray po kayo, lumapit kayo sa Panginoon. Sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, nagtataas ako ng kamay ngayon, hindi upang magpakitang tao, kundi upang ipagmalaki kayo sa aking buhay. Natutuwa ako sa Biblia. Tinatanggap ko po na ako'y makasalanan. Inaamin ko ako'y makasalanan. Ako po'y nagbabalik loob sa inyo. Patawarin niyo po ako. At mula ngayon, kinikilala ko po ang Panginoong Hesus sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking tagapagligtas. Wala nang iba. Salamat po sa John 3:16. Kung gaano katotoo ang Biblia sa lahat ng sinasabi niya, pinakamatindi ito sa aking kailangan, ang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa lahat po na nagtaas ng kamay, pagpalain kayo ng Diyos, Panginoon. Salamat po sa pag-aaral. Lord, ito po ang laman ng aming puso, laman ng aming puso ng aming pastor, laman ng puso ng church. Lord, I pray itong mga nagtaas ang kamay na ito, kung ito po yung aming mga bisita, kakilala, ma-follow up namin, ma-Bible study po namin, lumago sila sa pagkakilala sa inyo. Salamat po sa inyong pagtuturo ngayong umaga. Salamat sa inyong pagsama. Ang lahat ito yung aming dalangin. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat po yung magsabi ng Amen. Tawagin po na.